Iba yung pananaw ng mundo sa salitang pagiging malaya kaysa sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Iniisip nila, sundin mo kung ano yung gusto mong gawin. No rules, no boundaries, no limits. But that kind of freedom leads to broken families, broken hearts, and broken identities. Following your heart without following God first is very dangerous. It is distraction. Sino susunod sa'yo? Sino ang gusto mo mag-lead sa'yo? Si Lord o yung puso mo? Sa araw na ito, nais kong magbahagi sa bawat isa sa atin ng ikalawa para sa akin, isa pang bagay na malimit na mali ang pananaw ng tao patungkol sa bagay na ito. At nais kong ipahayag sa atin ang patungkol dito ng naaayon sa salita ng Diyos. At ito ay walang iba kundi ang tinatawag na freedom or kalayaan. Yung pagkakaroon ng tunay na kalayaan or pagiging malaya. Madalas na nauunawaan ng tao, iba yung pananaw ng mundo sa salitang pagiging malaya kaysa sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos ng tunay na kalayaan. At uulitin ko na ang mga binibigay sa atin ng Panginoon, ang desire ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, ay tayo tanggapin natin sa buhay natin yung mga bagay na totoo. Ika nga, ang totoo ay nire-represent ng ginto. Ang nais ibigay sa atin ng Panginoon ay mga tinatawag na ginto, hindi tanso. Ang ginto ay mga totoong bagay. Ang mga tanso ay mga bagay ng sanlibutang ito na akala mo ginto sa malayo. Subalit pag nilapitan mo, ito ay tanso. Kumikinang din, parang ginto. Subalit yan yung ginagamit ng kaaway. Sa atin, umaaring sa maraming tao, yung inaakalang mahalaga, totoo, pinupurso ng tao. At kapag nakamtan na ito, nasasabi nila na wala pala itong kwenta, walang halaga, hindi pala siya totoo. So ang babahagi ko sa bawat isa sa atin sa araw na ito ay yung freedom. Understanding the true meaning of freedom. Ang pagiging malaya ay isa sa mga pinakamalalim na mithiin ng sangkatauhan. Pagiging malaya. At isa ito sa pinakamalaking pangangailangan ng tao. Subalit ito ay isa sa mga malimit na hindi nauunawaan ng tao. Kaya sila nagpupursue again ng pagiging malaya. It is one of the most used and misused word. Malimit na ginagamit, subalit mali ang pagkapakahulugan. Unang punto is how the world views freedom. The world says freedom means doing what you want. Sa mundo, ang iniisip nila patungkol sa pagiging malaya o pagkakaroon ng kalayaan ay yung sundin mo o kung ano yung gusto mong gawin. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. No rules, no boundaries, no limits. Right? Sa mga kabataan, halimbawa, o maaaring kahit na sa atin, nagsisneak ito, kahit na Kristiyano ka na, ikaw ay matanda na halimbawa, mapapansin mo na kapag, kasi sa mundo, alam natin ang sistema at pamamaraan ng mundo ng Diyos sa bawat isa sa atin ay yung tinatawag na laging meron siyang hierarchy na tinatawag. Tayo ay nagkaroon ng mga magulang. Ang magulang ay spiritual authority sa buhay natin na nagre-represent ng kaharian din ng Diyos. Na tayo ay hindi pantay-pantay. Nag-uumpisa tayo sa pagkakaroon ng magulang na kung saan tayo ay matututunan natin yung mga bagay ayon doon sa na tinuturo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga nakakatanda sa atin. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga magulang, ika nga, napasasakupan din natin. Kasi alam natin na kapag tayo ay maliit pa na bata, halimbawa, kapag hindi tayo nagpasakop sa ating mga magulang, kapag halimbawa sinabing, huwag ka pumunta dyan. Right? Yung pala, punta ang bata, kapag huwag ka pumunta dyan, bangin na pala. So kapag hindi siya makikinig sa magulang niya, mapapahamak siya. So yun yung, hallelujah.
Yung mga basic na pagpapaliwanag sa salitang authority sa buhay natin. Authority is for our protection. Pagpo-protect. Of course, kaya lang sa paglaon natin sa panahon, sa mundo, nakikita natin yung ating mga magulang ay may mga mali din. Ay, so nung nagkaroon na tayo ng sapat na kaisipan, hindi na tayo sumusunod sa ating mga magulang. Pero ang point ko mga kapatid ay hindi upang ipinpoint kung sino ang may mali, ang magulang ba natin o tayo. Ang pinpoint ko ay yung proteksyon na naibibigay sa atin ng tinatawag na authority. Subalit ang pananaw ng mundo, the world says freedom means doing whatever you want. No rules, no boundaries, no limits. But that kind of freedom leads to broken families, broken hearts, and broken identities. Yung pagkakaroon ng isang ganyang kaisipan na malaya ako kung gusto kong gawin, kung anong gusto kong gawin. Amen. May kilala ako mga tatay. Kahit hindi tatay, nanay. Kahit may asawa na, ay gusto maging malaya. Gagawin ko ang gusto kong gawin. O ano ngayon ang nangyari? Asan ang pamilya? Ano nangyayari sa mga bata? Right? So makikita at malalaman natin na kapag ginawa mo lang ang gusto mong gawin, maaaring ikaw masayahan ka, pero I'm getting ahead of myself, pero ang kalayaan ay hindi absence of restraint. Kung sinasabi ng isang tao na malaya akong gawin kung ano ang gusto kong gawin, itong pagiging malaya mo na tinatawag ay nagtutulak lamang sa'yo sa isang panibagong pagkaalipin. Halimbawa, sasabihin ng tao, malaya ako kung anong gusto kong gawin, maninigarilyo ako. Magdadrugs ako. Pero saan hahantong yan? Hahantong yan doon sa hindi mo na kayang tigilan ng paninigarilyo mo. Hahantong yan na doon sa, halimbawa, gagamit ka ng drugs, iinom ka, o ano, malaya ako. Wala naman ako magulang na. Wala naman mga kapatid ko na malaya ako. Kahit si pastor, di alam yan. Ay, kaya malaya ako. Pero anong kalayaan ang maibibigay mo sa'yo? Right? Akala mo magiging malaya ka, pero ito ay mag-aatid sa'yo sa bisyo. Broken relationship, broken families, broken identity. Sisirain mo ang buhay mo. Amen. Hindi ba ito na ang strategiya ng kaaway nung umpisa pa? Ang sabi ng Panginoong Jesus para sila ay protektahan. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, malaya kayong kainin ang lahat ng bunga ng punong kahoy sa halamanan, iyong lahat yan. Huwag lang ang isa sa gitna ng halamanan sapagkat kapag kinain ninyo yan, mamamatay kayo. Ano yun? Restriction or protection? Subalit merong kaaway na nagdesais na manira, mangwasak at pumatay. Lumapit siya sa babae at sinabing, did God really say? Sinabi ba talaga ng Diyos? Sabi niya, ito ang sinabi ng Diyos, ito ang sinabi ng Diyos. Sabi niya, hindi. Kapag kinain ninyo, pagiging malaya kayo. Yun ang strategy ng kaaway. Nung umpisa pa at hindi nagbabago, yan din ang gagawin niya sa buhay mo. Pangangakuan ka niya ng magiging malaya ka. You will be like God. You decide whatever you want to decide. But eventually, you will end up na may tanikala. Hindi mo nararanasan ang isang tunay na buhay na ganap at kasiyasiya na ipinangako ng Diyos na nilikha niya ang tao at ipinangako niya sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ang free will ay isa sa mga bagay na kung saan tayo ay kawangis ng Diyos. Kaya binigyan niya tayo ng free will. At sisingitan ko lang na itong free will na ito, kalayaan na magpasya na ibinigay ng Diyos sa atin, the most honoring thing to God for me is that He has given me a free will to do whatever He wants. I can do whatever I want to do. Itong free will na ito ay iaalay ko sa Kanya at sasabihin ko, Father, not my will, but your will be done. Ibig sabihin,
Meron akong kalayaan, Ama, na gawin ang anumang bagay na gusto kong gawin, subalit I choose to do as you will. That is the most honoring thing to God. Amen. Itong mga bagay na ito, this is easier said than done. Madaling sabihin, mahirap gawin. Hallelujah. The world believes freedom means self-expression. Isa pa sa sinasabi ng sanlibutan. Ang pakahulugan nila ng kalayaan, self-expression, ika nga. Malaya kang maipahayag ang sarili mo. Kung anong iniisip mo, para iniisip mo pusa ka, magpakapusa ka. Kalayaan sa pagpapahayag ng damdamin o ano ang sarili mo. Ang sinasabi. Ay, sinasabi na sa libutan, follow your heart, pero hindi yan ang sinabi ni Lord. Hindi follow your heart. Ang sinabi ni Lord, follow me. Amen. Bakit hindi mo kailangan? Bakit hindi natin pwedeng actually, kailangan i-qualify yung word na yan. But why? Bakit hindi dapat sabihin ng tao na follow your heart? Kasi Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Ang puso ay tunay na mapandaya kaysa sa lahat ng bagay. Akala mo, yung taong nag-scam sa'yo, magaling na mandaya. Mayroon diyang higit na mas madaya pa kaysa sa kanya. Ang puso mo. So ang puso ay hindi siya napagkakatiwalaan. Iba ang sinasabi nito sa isang beses. Pagkatapos ng makaraan, iba ang sasabihin sa'yo nito. Maliban lang kung ikaw ay magkakaroon ng isang renewed na heart. At yun yung ginawa ng Panginoon sa atin. Tinanggal niya, sabi niya, I will give you a new heart. Amen. Sa pagiging born again, mga kapatid, o sasabihin ko ulit, hindi lang tayo binago ng Panginoon. Hindi lang ikaw hindi lang ikaw inayos-ayos. Ginawa kanyang bagong tao. Yung past mo, nakaraan na, patay na. Ang tawag sa kanya, patay. Therefore, anyone who is in Christ, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ito yung word na bago, new creation. Sa Greek yan siya is a new kind of species that never existed before. Isang klase ng species na hindi pa nag-exist dati. Bago. Huwag din yung iisipin na inaayos lang yung dating kayo. Kasi ang Panginoon, ang tingin niya sa inyo, hindi inaayos ni Lord yung dating kayo. Kasi ang dating kayo, patay na. Hindi ito binubuhay ni Lord, buhayin muna natin, tapos ayusin natin. Patay na yon. Anong ginagawa ng Panginoon sa atin kapag tinuturuan tayo ng Panginoon sa ngayon? Ng kanyang salita. Pag tinuturuan ka, kapag tinitrain ka, binibigyan ka ng mga kaalaman na minsan masakit sa'yo, ang ginagawa ng Diyos ay wino-work niya yung new creation sa'yo. Kasi kahit na ikaw ay new creation na, ang asal mo ay baka hindi pa. Following your heart without following God first is very dangerous. It is distraction. Pwede mong sabihin, halimbawa, you follow your heart if you are a follower of Jesus. Na alam mo sa puso mo, Panginoon, itong puso ko, susunod ako sa iyo, Panginoon. Kaya sabi ni David, alam nyo, sabi ni David, search me and know my thoughts, know my heart. Search me and know if there is any offensive way in me. Kasi alam ni David, saliksikin mo ako, Panginoon. At kung meron ka mali na nakikita sa akin, tama mo ako. Yun yung attitude.
Amen. Yun yung attitude. Isang attitude na hindi naglalak ng kwarto. Isang attitude na hindi naglalagay ng password sa cellphone. Yun ang attitude. Naalala ko nung panganay namin sa bahay, ang rules dati, hindi ka pwedeng mag-lock ng kwarto. Kasi ang kwarto mo, kasama sa buong bahay. So, hindi mo pag-aari yung kwarto mo. Hindi ka pwedeng mag-lock ng kwarto. Mag-lock ka lang ng kwarto kapag nagbibihis ka. Pero hindi ka pwedeng mag-lock ng kwarto. Kasi pagpasok ng magulang mo, wala kang itinatago, wala kang kinukuble. Bakit ka ba naglalak ng kwarto in the first place? Bakit bakit yung cellphone mo may password? Bakit kahit na magulang mo hindi madampot? Pastor, for protection yan, pag kami nagnakaw halimbawa, good, kung yan yung motibo. Pero tatanong ko sa'yo, yun ba yung dahilan kung bakit may password yung cellphone mo? O meron pa ibang dahilan? Kaya pinapasearch niya. Kasi baka meron pa, Lord, baka may ginagawa ko na against sa'yo na hindi ko alam. Lord, ayusin mo ang puso ko. Pero other than that, kung ikaw ay mayroong mga kalihiman, mga ginagawa sa puso mo na alam mo violation kay Lord, hindi mo pwedeng sabihin, follow your heart. Madaya yan. Dadayain ka niyan. Ang puso mo, dadalhin ka niyan kung saan kanya gustong dalhin. Sino magsusunod sa'yo? Sino ang gusto mo mag-lead sa'yo? Si Lord o yung puso mo? No, honestly. Sino sa tingin mo ang mas higit na makakapagbigay sa'yo ng kalayaan? Kung susundin mo ang puso mo, susundin mo si Lord. Pangatlo, the world thinks freedom is the absence of restraint. Iniisip ng sanlibutan na ang tunay ang kalayaan ay pagka wala kang restraint, walang bawal, ika nga. So akala natin gano'n ang freedom. Walang bawal. At gano'n din kahit na sa atin, for example, kahit kayo, halimbawa, kahit mga mananampalataya, kasi meron akong maraming alam ng mga mananampalataya, walang bawal-bawal. Hindi ka pwedeng makapamuhay ng walang bawal. Sabihin mo halimbawa, walang bawal, may asawa ka eh. Pupunta ka ng club, pupunta ka ng nightclub, tapos sabihin mo hindi bawal. Ano ka? May asawa ka. People think that freedom is the ability to do whatever one without consequence or restraint na tinatawag. Marami ang naniniwala na ang pagiging malaya ay pagkakaroon ng karapatang gawin ang gusto mo nilang gawin nang walang consequences o walang nagbabawal. Too many people, sa maraming mga tao, freedom means the pursuit of pleasure without accountability. Maraming mga tao gusto nilang maging malaya, gusto nilang magpakasaya ng walang accountability. Ayaw nila ng accountability. So halimbawa, magpapakasaya sila pero hindi ko mararanasan yung bunga ng kung ano ang ginawa ko na nakapagpasaya sa akin. Etong mga bagay na ito, kaisipan ng mundo yan ha. Pero kaya ko sinasabi sa inyo para ma-identify natin na itong mga bagay na ito nagsisneak in sa church. Alam mo kung leader ka sa church, may mga bagay na pagbabawalan ka. May mga bawal na hindi mo pwedeng gawin. Sobra naman si pastor. Isa pa sa siguro masasabi ko lang din sa atin, maliban doon sa sinasabi ko na kapag sa word na binibigay ng Panginoon sa atin, halimbawa, ang aim ni Lord ay piniperfect niya yung new creation sa'yo. Hindi niya inaayos-ayos lang yung new creation mo. Hindi yun yung mindset ni Lord. Sa perspektibo ng Diyos,
Ang lumang ikaw, kung talagang na born again ka, kung born again ka na, ang lumang ikaw, patay na. So hindi yun yung concern niya, hindi niya bubuhayin, tapos ayusin nga natin to, yung makeup mo, hindi maganda yung pagkakalagay sa'yo ha, ng punerarya dyan. Patay na yun, ano gagawin mo dyan? So pag tinuturuan ka ni Lord, inaayos niya sa'yo, halika rito. Tuturuan kita. Palalaguin kita. Para makita mo ang isang tunay na buhay na kung paano kita nilikha. So hindi yan siya restrain. Huwag tayong mamuhay ng walang restraint. Kahit saan ka magpunta, alam niyo yan. Sa tahanan ninyo, merong restraint. Pagbabawal, pagdidisiplina, pagtutuwid. Hindi para kayo ay i-restrain, kundi kayo ay para protektahan. Amen. Sa bansa na ginagalawan natin, merong mga restraint, may mga bawal. Bawal tumawid dito. May mga rules na nakalagay may mga signs. Bawal ang ganito. Ano yan? Restraint? No, protection. Amen. Sa church, meron na nga pastor doon sa bahay, mga bawal. Sa church pa din. Kung nais nating maranasan ng isang tunay na ipinangako ng Diyos sa atin, isang tunay na Kristiyano, ganda ng buhay, tibay ng buhay, authority ng buhay, magpasakop tayo doon sa salita ng Diyos. It is for your benefit. Kaya lang minsan, hindi natin makita sa ganon yun. Hindi po ba? Mali pa rin yung ating pananaw. Kasi parang sa atin, merong bumubulong na, tingnan mo nga yung sinasabi ni Pastor. Moral boundaries are seen as oppressive rather than protective. Yung sinasabi nila, I can do whatever I want. No one can tell me what to do. But freedom means following my own truth or breaking from all restriction and rules. The result of world's freedom or worldly freedom, ang resulta niyan mga kapatid, walang iba, bondage. Bondage yan. Ulitin ko ulit yung pinangako ng kaaway doon sa Genesis chapter 3 verse 4 to 5. Pinangako niya. Para you will be like God, knowing good and evil. Pero pagkatapos noon na nagawa na nila, nakita nila na yung ang ipinapangako ng kaaway, hindi talaga. Nilulure lang sila into something. Kasi kung merong magbibigay sa inyo halimbawa ng salita na pure na word, for your own good, for your own benefit to love you, that will come from God. That will come from the spiritual authority over your life. Pero kapag merong halimbawa ang kaaway na ang gumamit, tandaan niyo, mangangako siya sa inyo ng tila sa tingin niya, baka kapag pasarap sa inyo, tira parang malilibre kayo, walang accountability, padadalhin kayo niyan sa tinatawag na pagkaalipin. Unrestrained license ultimately leads to new form of bondages. Ang kawalan ng limitasyon, pamumuhay ng walang naglilimita. Halimbawa, ayaw mong limitahan ka. Nakasawa mo, ng pastor mo, ng totoo o conviction mo lamang, yung conscience mo. Halimbawa, ang kawalan ng limitasyon o kalayaan ay nauwi sa mga bagong anyo ng pagkaalipin, pagka-addict, mga wasak na relasyon, yung emptiness sa loob mo. Kala mo pag nagawa mo na, masaya ka na. Pero hindi pala. Nalulong ka lang sa bisyo, nalulong ka sa samot-saring. Akala mo kapag nagawa mo, magiging masaya ka. Uulitin ko ulit, maraming mga pamilya nasira sa ganyan. Ang laman, walang iniisip yan kundi pansamantala ngayon. Gawin mo kung anong gusto mong gawin ngayon.
without thinking of the future. So kapag nagawa na ng laman, itong gagawin ng laman na ito, itutulakan niya na gawin mo ngayon. Pag nagawa mo na, wala kang pakialam doon sa future. Yun yung gusto ng laman. Diyan kanya ihuhook. Diyan kanya bibigyan ng bondage na hindi ka makakawala kasi hindi ka makapagsabi ng no sa laman. Gawin mo. Walang bawal. Madaming mga nawasak na relasyon dahil sa ganyan. Hindi ko sinasabi na napakasama nilang tao. Lahat ng yan ay may kinalaman sa pandaraya ng kaaway. Marami ng mga tahanan ang nawasak. Relasyon ng mag-asawa, relasyon ng kahit na mag-ama, mag-ina. Relasyon ng mga magulang sa anak. Dahil lang sa anak, gustong gawin ito. Amen. Gustong maging malaya. Pero anong kinahanda? Kaya tayo dumating dyan sa, kung nasaan tayo sa generation natin sa ngayon, is dahilan sa ganyan. Gusto ko maging malaya. Pero ang dalangin ko mga kapatid na sa atin, mag-umpisa kahit dito sa atin. Merong kahit na ilan-ilan lang na magpapasya ngayon na mamumuhay ako, Panginoon, sa pagiging isang tunay na malaya kay Kristo Jesus. Ang kalayaan, freedom, doesn't mean living without restraint. It is living according to God's design for your life. Pinalaya tayo ng Panginoon mula sa kasalanan, mula sa kaaway, upang makapamuhay tayo so that we can live our lives the way God has designed for it to be lived. Para maipamuhay natin ang buhay na kung paano dinisenyo ng Diyos, maranasan mo ang isang tunay na buhay. Kaya binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Kasi hindi para God, ang tunay na kalayaan is not freedom from God, but freedom for God. Ang tunay na malaya, kapag namuhay tayo sa isang tunay na kalayaan, na pinahintulutan natin ng Panginoon ang siyang magbigay sa atin ng tunay na kalayaan, ang salita niya ang humubog sa atin. Alam niyo, mabibigay sa atin ng tunay na freedom in Christ, identity, authority, and purpose. Doon mo tunay na makikita ang kapuspusan mo bilang kung sino ka kay Kristo Jesus. O hindi nyo mapufulfill ang tawag ni Lord sa buhay ninyo kung nakatanikala kayo. Hindi nyo mapufulfill ang pagkatawag ng Diyos sa buhay ninyo kung meron kayong tanikala sa paa. Ang nagfulfill ng tunay na purpose ng Diyos sa buhay niya, tunay na malaya, walang tanikala. Hindi nakakulong. Hindi nakakulong sa opinyon ng tao. Hindi nakakulong sa bisyo. Hindi nakakulong sa nakaraan. Tunay na malaya. Hindi nakakulong sa takot kung anong sasabihin ng tao. Hindi nakakulong sa takot kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ang tunay na malaya ay nakakasunod sa Diyos nang walang anumang tanikala sa paa. Doon tayo gustong dalhin ng Panginoon.